Lik, ito yung natin Lik, nakita natin yung problema. Yung problema Lik, yung relay Lik, sira to Lik oh. Yung normally close contact niya, dapat meron siyang reading, kaso wala siyang reading. Tingnan mo. Tingnan nyo. Oh, kita si... Dito, mayroon yan. Oh. Yan, meron. Buo yung coil niya. Ito yan o, taning. Yung ba? Buo yung coil niya. Ito dapat, meron. Oh, yan, meron. Meron to. Yan o, ay, isa lang yung siralik. May isa lang siya. Ito meron o. Oh. Yung isang kabila, wala. Ito, wala. Wala yan, dito lang. Dito, saka yan. Ay, ito. Yan, normally open talaga yan dyan. Yan, normally open. Yung gitna lang, saka yung pangalawa yan. Ito, wala rin. Dito. Okay, dito. Tirahin mo na lahat. Di, wala yan. Dito lang. Balda rin to. Pero may reading to. Dito, saka yan, dito. Ang inang yan. Tama na nga ako kanina eh. Dili. Yan. Buhilik. Wala lahat dilik-tulik, tangi. Oo nga. Oh. Wala rin. Kahaba. Yung kabila, alam na. Oh. So, yun, Lik. Palitan natin to, Lik, kasi itong apat na to, sira. Pero itong dalawa, buo pa to. Kaso, dahil luma na nga siya, yan oh. Palitan na sabay. Palitan na sabay. Yan, basag-basag na, Lik oh. So, ito yung papalit natin, Lik. Magpalit ka din ng relay, Lik. Importante, alam mo yung power supply ng input ng coil niya. Kung 24 to, tapos 120 yung supply nito, sunog to. So, iyan, ayos lang yan, parehas lang yan. Kasi single pole, double throw yung kuhan niya eh. Single pole, double throw yung birada niya. So, yan, ilagay natin yan dyan. Parehas lang yung pormahan yan sa kuhan. Ilagay mo lang, Lek. Madami kang sinasabi. Yan. Tapos may narinig. Yan, Lik, oh. Pareho. Yan lang talaga, Lek. Ah, Kasi pareho sila katangkad. Oh, yan, Lik. Omron 100 volts. Omron 100 volts. So, sana nga mag-ayos na tulik. Yan. Lek, hindi naman 100 yan. 110, hindi ka marunong magbasa. Ayos lang yan, 100. Tarantado, minuto. Nagtaka ko 100, 110, 100 daw. Ano yan mo na, Lek? Yan. Sana ayos na yan, Lik. Lek, on ko dito o dyan muna? So, i-on muna natin tulik. Tapos i-on sik. Tapos, sabi yung segundo. Oh. 6. Yan. Yan, Lik, umilaw na yung kwansik. Ay, Lik. So, dapat, kasi naka-command to port yan, meron tayong makuha dyan sa 51 saka 57. Yan yung sabi niya dito. Command to port 51 to 57. Kasi bago na yung kuha natin relay 51 to 57. Kanina wala, Lek. Ay, di pa pala naka-on to. I-on muna natin to. Sik, pasok sik. Second officer, elect, please come in. So, yan, Lik, oh. Kita mo yung sa number 1, Lik. Ganito yung nangyayari, Lik. Pag walang command, walang ilaw yung port tsaka starboard. Yan, oh. Umilaw na naman itong dalawa. Kasi nag-command na naman ng port, eh. Pag command ng starboard, mag-ilaw na naman itong green tsaka sa taas. So, dapat may makuha tayo 51 tsaka 57 pag 100 volts. Pag andar na nito. Pag andar nito, dapat may... Sik, go ahead, Sik. I-switch on ko na lang. Roger, Sik, i-switch on mo yung number 2, Sik. Tapos, i-switch off mo yung number 1. I-testing natin yung number 2. Kahit ikaw na mag-command dyan. Roger, kahit ako na lang mag-command. Sige. I-off mo muna yung number 1 ha, para malaman natin na yung number 2 talaga, yun ang gumagana. Roger, i-switch on ko muna yung ano. Yan, umana na yung number 2 ulit. So pag gumana na yung number 2, dapat sa 51, 52 may makuha tayo na 100 volts dyan. 100 volts. Mayroon tayong makuha dapat na 100 volts dito. Wala. Yan, Lik, oh. Hey, gumana na, Lik. Lek, sabi ko sa'yo, yan Mana ang na. problema, Lek, eh. So, tingnan natin dun sa akon. Sik, gumana na, Sik.
Mas segundo. Naka manual steering ka ngayon. Pero, nagbigay ako ng 45 na yan, hindi na gumagalaw. Ilagay mo sa J's. Maraming seat na ngayon. Sige, starboard mo, Sik. May nakuha tayo dito na kuwan. Starboard ko. Negative pa rin, Lex. Ito, wala nga. May sunog siya, Sik, no? Oo. Nasunog diretso yung isang relilik. Kasi ito na kuwan. Nasunog diretso, oh. Sobrang init nga eh. Ay, sunog to. Problema siguro tong board. Problema na siguro tong board. Eh, bakit nasunog to? Bagong relay to eh. Oo nga. Ang pasok niya lahat, ayos man. So, ito yung sitwasyon, like. Nung pinalitan natin to ng relay, yung RL23, nasunog. Pero before siya nasunog, like, nakakuha tayo dito ng 100 volts, yung 5152. Kasi nga, dumaan yung supply nito sa auxiliary normally open contact sa RL23. Kaya nung nasunog to, nawala na to ng supply kasi wala na siyang daanan dito. Saka itong si solenoid leak, dapat yan sa normal operation, palagi itong naka-energize itong control solenoid itong sa taas. Kasi nga, ito yung unang pathway ng hydraulic valve natin. Hydraulic na line. Ito yung number 2 leak. Diretso yan dyan. So, ito yung solenoid ng control solenoid. Tsaka ito yung pabor, estribor na solenoid. Isa lang yan, pero dalawa yung yan, coil. So dapat ito ma-energize to palagi kasi pagdaan ng pressure na hydraulic oil dyan, diretso yan dyan sa kaliwa, yan o, dumaan siya dito, diretso dyan. Pag dyan na yan sa port na P, dyan na maglalaro yung pabor or estribor. So kung estribor yung ma-energize, yung mangyari, itong dito sa port, papunta yan sa B na port. So diretso yan dyan sa 1B na silindro. Ay yung silindro papunta yan dyan sa dito sa kabila. So kung sa estribor ay pabor naman yung tirahin niya, paganahin, so diretso yan dito sa port, diretso yan dyan, papunta dyan. So babalik na naman yung silindro dun, atras na naman siya kasi yung out ng hydraulic oil, diretso man yan dyan, diretso sa tank yan o, diretso yan dyan. So babalik yan sa tangke. So dapat ito yung unang mag-i-energize yan before to pabor or estribor. Kaya dito like dapat ito naka-energize to palagi pag umandar na yung hydraulic pump. So ngayon like dahil nasunog to like, ito yung titingnan natin bakit nasunog to. Kasi dapat meron tayong makuha dito na 100 volts yung supply niya kasi ito dumaan sa RL2. So yung RL2 nagpapa-active niyan is yung RL1. So yung RL1 ito yung RL1. Ito yung RL1 dapat always naka-energize yan. Yan dyan, papunta yan dyan sa hindi na dumaan sa switch kaya always talaga energize yan. May supply yan na 100 volts. Yung out niyan dito papunta dyan sa 0 sa secondary sa transformer 0 volts. Yan. Yan papunta dyan. So ibig sabihin pag energize ng RL1 sirado tong normally open contact nga. Kaya yung RL2 sirado din yan kasi yan o, diretso mo yan sa 0 volts din yung kabila. Tapos dito sirado na tong RL1, diretso tagos yan dyan. So pag naka-under na yung hydraulic pump motor natin,
Yan, dumaan siya sa SG, diretso siya sa normally open na contact. Yung normally open contact leak, yung SG, ito sa steering gear pump natin, yung nagpapa-active niyan, itong X1 na relay. So yung X1 na relay leak, ang nagpa-active niyan to is yung MC na normally open contact. So yung MC na contactor leak, ito yung contactor ng motor natin. So kung mandar na yung motor, dapat energize na rin itong X1. So pag energize na yung X1 leak, itong run auto signal niya, sirado na yan. Kaya pag nasirado yan, dadaan yung power supply natin dito. Yan, diretso yan dyan. Kasi sirado na nga to eh. Nasirado mo naman yung X1. So diretso ka na dyan. Papunta balik dyan sa SGB. Yung SGB leak, diretso yan dyan sa 100 volts yan oh. Tumagos yan sa transformer secondary. So yun leak. Tapos dito naman leak, pag na-energize, masureball na natin to na may supply na to, dito na naman tayo mag-focus sa starboard saka sa port side. Dahil nga energize na to, dapat meron na siyang supply dyan kasi nakaparallel lang siya dito sa 100 volts. Ngayon, itong sa starboard, dapat complete circuit itong solenoid natin. Kaya dumaan yan dyan sa GP23. Dumiretso dyan, naka-jumper lang. Dumiretso dyan hanggang papunta dyan dito sa EPU. Itong EPU leak, ito yung palaging ginagamit leak. Follow up command. Yung NFU, non-follow up yun. So, yung nga, tinanong ko sila na nabigasyon saka sa during arrival departure, itong EPU talaga yung ginagamit daw. So, dapat yung EPU na yan, diretso yan. So, itong RL5 leak, dapat perminti to naka-close leak. Kasi nga, yan o, yung RL5 dumaan sa EPU na contact. So, kung naka-energize yung EPU palagi doon sa toggle switch niya, ibig sabihin, tumagos yung RL5. So, yung RL5 leak, sirado palagi yan. Pag sirado yan, yung normally open contact niya, palagi yung naka-close. Kasi naka-energize nga tong RL5. So, ito, dapat nakasirado. Itong dalawa, nakasirado palagi ito. Kasi yung coil niya is satisfied ng voltahe dito sa secondary ng transformer. So, dito na like, maglalaro yung one like SSR, starboard, SSR port side. Yung meaning ng SSR like, solid state relay. So, ibig sabihin, dito na tayo like, mag-focus like. Yan, dumaan na yan sa, ito triac yata to eh. Hindi ako sure like kung itong sign na to, triac to. Diyan na like, dapat rather order signal. Sa 1 milliamps like, sa 1 milliampere, equivalent niyan is 1 degree. 1 degree ng rudder. So, yan yung dapat natin makuha like. Kung ilan yung milliamps na binigay niya dito para ma-energize niya itong solenoid. Kasi itong solenoid like, yan o, diretso yan dyan o. Yan, papunta yan dyan sa 115, 120, 110, 100 volts. Yan dyan like, yung GP1, GP2, GP3, depende kung saan siya mag-close like, yung GP1 ba, or GP2 ba, GP3 ba. Pero yung nagkakaman nito ng opening tsaka closing ng solenoid sa starboard tsaka port side, nagaantay ito ng command dito sa rudder signal. 1 milliamp equivalent to 1 degree ng rudder. So, yun like, pag 15 milliamps, 15 degree yung rudder. So, yan na like, bukas, dahil mabait yung kapitan namin dito like, pinahinga niya ako, sabi niya, total, gumagana naman yung kabila, yung uno, bukas muna namin tirahin yan. Kasi, nabutan tayo ng alas 5 like, pahinga muna tayo kasi galing pa kami sa Atraca, wala pa akong pahinga. So dahil mabait si Apat, pinahinga niya ako. Pero dahil ngayon kailangan bukas meron na tayong idea sa plano like, kasi importante to like, rudder to like rudder ng barko to like. So yan like, dapat ito bukas yung control solenoid palagi yung naka-close. Tapos yung RL1, RL24, RL3, RL23, RL2, RL5,
Naka-close yan, Lik. Kaya sinulat natin dito, Lik. Para bukas, hindi tayo mahirapan na ganon-ganon pa ng bullpen. Dito na, Lik. Ano? Para kung merong isang relay na hindi satisfied, dahil nga ito nasunog to kanina, dapat ito masundan ko to, Lik. Yung RL2. Dapat yan, energize yan. Dapat energize tong RL1 para ma-energize tong RL2. Ayan, diretso na yan, Lik. Yan yung ginawa ko, Lik, para bukas. Diretso na. Yan. Nalagyan ko ng remarks. Yan dyan, Lik. Glory to God. Meron tayong idea kunti, Lik. Bukas sana maayos na natin yung problema. Abangan nyo bukas, Lik.